isang muling mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Handa na ba tayo mag-uri sa ating Panginoon sa umaga ito? Hallelujah. Handa na ba tayong tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoon sa umaga ito? Hallelujah. Tayo magstayo at simulan natin ang gawain ng ating Panginoon sa umaga ito. Hallelujah. Mapasalamat tayo sa ating Panginoon sa isang muling bagong pagpapala na binigay niya sa atin. Hallelujah. Sa umaga ito. Hallelujah. Bago tayo magsimula, tayo muling manalangin sa ating Panginoon. Amen. Tayo magsitumon, pasalamatan natin siya, purihin natin siya sa umagang ito. Lord, pinupuri ka namin at tinataas namin ang iyong pangalan sa oras na ito. Napakatakila mo at ang iyong pangalan lamang ang aming pinupuri sa oras na ito. Kaya pasalamat sa mga pagpapala at biyayang binibigay mo sa amin sa araw-araw. Kaya pasalamat muli sa isang muling gawain na binigay mo sa amin. Isang muling gawain sa umagang ito na kung saan pupurihin ka namin at tataas namin ang iyong pangalan at tatanggapin namin ang iyong mga pagkapala. Na ipagpalain mo kami sa oras na ito. Na ipagpalain mo ang bawat isa sa daong ito na maikinig sa iyo at tatanggapin ang iyong mga pagkapala. Na isama mo kami sa aming kalagitnaan sa daong ito. Na iparamdam mo ang iyong presensya at bigyan mo ng kagalakan ang puso ng bawat isa sa daong ito. Kaya papasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo pa tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen. Gamitin natin ang mahal na mahal kita, Panginoon.
nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok May pagsuman o kalipitan, ako'y may lalagyan. Ikaw ay susam, aking sandigan. Hindi mo ang pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukapin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Buhay ko na. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nangaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nangaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nangaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Amen. Meron ba tayong pinapasalamatan sa ating Panginoon sa umagang ito? Hallelujah. Dahil napakadakila ng ating Panginoon. Hallelujah. Araw-araw may bago tayong pinapasalamatan sa Kanya. Amen. Papasalamat tayo sa Kanya. Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Minamanawitin natin ang katapatan mo, O Diyos. Kung ay buti mo, hallelujah. Dahil napakabuti niya, hallelujah, sa ating mga buhay. Amen. Mahal mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas. Ang pag-ibig mo'y wagas. Walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, sa aming buhay. Mapurit pasamay, iaalay. Bukas noon,
Hallelujah. Kanyang pangalan lamang ang ating tinataas. Yes. Hallelujah. Amen, Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sa sandaling ito, tayo muna magsiupo. Hallelujah. Ba tayo tumutungo sa ating mga testimony at patotoo ng kabutihan at kadakilahan ng Amen, Diyos sa Lord. ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Papamunahan ko mga patotoong ito. Papasalamat ako muli sa ating Panginoon sa mga pagkapala at biyayang binibigay niya sa akin. Hallelujah, sa araw-araw. Papasalamat din ako sa Kanya sa pagkabay niya sa akin. Kahit saan man ako magpunta. Amen. Biningatan ako ng ating Panginoon. Amen. Papasalamat ako sa ating Panginoon sa pagkabay niya sa akin. Hallelujah, sa aking pag-aaral. Amen. Papasalamat ako sa Kanya at binabalik ko ang patutuong ito sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sino pa sa atin ang nais magpatuto sa ating Panginoon. Taas lang ang ating kamay. Mr. Russell. Paano umaga po sa ating lahat. Una-una po, binabati ko po ang ating mga kapatiran from Taguig. Si Pastor. Praise the Lord. Amen. Kaya gagalaw ko po yung pagpunta. Amen, Lord. Ferdy, tsaka kanya may bahay, Sister Bioli, tsaka ang ting kapatid po natin, si Sister Esther. Amen. Po, pagpalain po tayo naman sa ating mensahe at pinapasalamat ko po ang buong lingkong ito. Despite po talaga marami po challenges sa ating kalsada. Marami pong talaga pong iba yung buwan na to, pero alam ko po iniingatan niya tayo sa mga aksidente at sa mga sakuna. So lagi akong mahawak sa ating mga sasakyan, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. At sa ating trabaho po, alam ko po, siya nagbibigay ng wisdom at patience po para makayanan natin ang mga challenges. Amen. Lahat po ay pinapasalamat ko po yun, maliit at malaki po. Binabalik ko po lahat ang papuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Sino pa sa atin ang nais magpatuto sa ating Panginoon. Mr. Reg. Master Russell. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na kay Pastor Ferdy. Amen, Salamat Lord. kayo sa atin. Praise the Lord. Ang kanyang mga asawa. Ako yung papatutunan sa nung nakaraang Martes, kaarawan ko, nagpapasalamat Praise ako the Lord. Amen. Amen. Na yun. Salamat sa iyo. Salamat rin sa pagkinyak niyo sa amin. Pagpunta rito, sa malayo. Okay lang, sabi ko. Basta makarating namin sabi. Salamat din sa mga karamdaman na kanyang pinapagaling. Amen, Lord. At Hallelujah, salamat Lord. din sa pagpapagaling niya sa mister ko. Bagamat 3 taon na hindi siya nakakalakad. Pero ilang sabi ko, basta buhay ka. Sabi ko. Salamat ako. Lord. Salamat ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sino pa sa atin ang nais magpatuto sa ating Panginoon. Mr. Reg. Amen. Naisip po para umaga po sa bawat isa. Naisip po i-welcome ang ating mga kapatid, Pastor Praise the Lord. Amen. At ang kanilang anak, si Little Sister Esther. Isang pagpapala po at malaking kagalakan po na makasama namin kayo ngayon. Amen, Gusto ko lang po Lord. pasalamatan ng Panginoon kahapon kasi dinalaw po namin ang aming mahal na ina sa Loyola. Gusto ko siyang pasalamatan kasi iningatan niya kami pagpunta doon at Amen. meron ng kaunting sakuna nangyari kahapon at talagang iningatan kami ng Panginoon kasi hindi niya hinayaan na Amen. kami ay doon sa sakuna niyo. Kaya pinupuri ko siya at pinapasalamatan. Praise the Lord. Praise the Lord. Mr. Genesis. Nais ko lang pong pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa kagalingan na binigay niya sa akin ng mga nakaraang araw. Simula Wednesday po ata hanggang Thursday, hanggang Friday. Sa mga pakiramdam ko, nilalagnat, ubosipon, sakit ng ulo. Amen. Pero siguro yung Panginoon na rin yung nagbigay ng wisdom dun sa boss ko na mag-leave na lang ako nung Thursday at binigyan ako ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon at pahinga nung araw na yun. Kaya Praise the Lord. Friday nakapasok na ako. Kaya isang malaking pasalamat sa akin yun. Yung sa kagalingan at yung patuloy na blessings na binibigay niya sa akin at na-share ko din sa iba. Kaya isang malaking pasalamat. Pinapay ko po ito. Amen. Sino pa sa atin ang nais magpatuto sa ating Panginoon. Hallelujah. Papasalamat tayo sa ating Panginoon sa mga pagpapalang natatanggap natin sa Kanya. Hallelujah. Hindi tayo binibigo ng ating Panginoon.
Ayun nga, lagi tayo may pinapasalamat sa ating Panginoon dahil parati tayo pinagpapala ng ating Panginoon Yes. sa araw-araw. Napasalamat tayo sa Kanya, amen. At natawagan ko ang ating mga kabataan, hallelujah, sa kabilang handog awit sa mga ganito, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang maiinig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Praise the Lord. Amen. Ngayon naman, tayo lahat. Hallelujah. Tayo mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Balik tayo. Awit pa tayo lahat. Bilang hantog awit sa ating Amen, Panginoon. Lord. Hallelujah.
totoo at magandang awit sa oras na ito. Amen. Ay, Sister Esther. Amen, Hallelujah. Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat tayo sa ating Panginoon sa mga pagpapala at binibigay niya sa atin. Hallelujah. Sa bawat panalangin. Amen, Lord. Na nagdidinig. Hallelujah. Amen. Praise the May nais Lord. pa sa ating magpatotoo sa oras na ito. Amen. Praise the Lord. Salamat tayo sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating mga Amen, buhay. Lord. Hallelujah. Napakabuti nga ng ating Panginoon. Hallelujah. Binabalik natin ang mga patotoong ito at pasalamat Amen. ito sa ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo muli magsilayo. Hallelujah. Awitin natin ang kabutihan ng Diyos. Lord, amen. Ang iyong biyaya,
Hindi niya tayo binibigo, hallelujah. Yes, Lord. Sa ating mga buhay, hallelujah. Kailan Praise ba the hindi Lord. nagbabago? Hallelujah, ang kabutihan mo. Dahil napakabuti niya, hallelujah, tayo buhay dito sa, Yes, Lord. hallelujah, sa dakong ito at pinupuri natin siya, Amen, Lord hallelujah. Jesus. Kaya hindi natin sa biyaya mo. Yes, Lord Jesus. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako, Yes, Lord. Amen. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo. Hallelujah, Lord Jesus. Minsan'y nadarama habang nangingikot. Buhay ko ay may pag-asa dahil sa biyaya mo. ang buhay kong ito'y Amen, Lord. Hallelujah. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Hallelujah, Lord Jesus. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo. Hallelujah, Lord. Minsan
Lord. Pasalamat tayo sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Binabalik natin ang mga papuring ito sa ating Amen, Panginoon. Lord Jesus. Hallelujah. Tinatawagan ko ang ating pastor. Hallelujah. Habang i-introduce ang speakers sa umagang ito. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. To God be the glory. Amen. Amen, Lord. Dear Lord Jesus. Amen. Isang pagpapala sa umagang ito na makasama natin ang ating puting pastor, Pastor Perdy. Hallelujah, mula pa sa dako ng Taguig, mga kapatid, ay binigyan niya tayo ng pagkakataon. Hallelujah, na magamit siya ng Panginoon sa dako na ito. Hallelujah, kaya nga magagawa natin sa umagang ito, ipagkatiwala natin ang ating buhay para sa Kanya, mga kapatid. I-focus natin ang ating isip, ang ating puso sa mga salita ng Diyos na dadali ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Dalangin ko na ang Diyos ay magpala. Hallelujah sa ating mga anak kapatid, Pastor Perdy. Hallelujah. Ito yung unang araw, kung maalala ko, 6 na linggo tayo na naroon sa Tikling, mga kapatid. Doon natin dinadaos yung ating gawain. Hallelujah. At yung 7 linggo ay nagdaos naman tayo ng gawain na rito, mga kapatid. So nagpasimula tayo ng gawain dito 4 years ago. Hallelujah, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya dalangin ko na ang Diyos ay magbuhos ng biyaya sa araw na ito. Hallelujah, huwag tayong, hallelujah, huwag nating pigilan yung ating pagpupuri. Hallelujah, sa umagang ito, hallelujah. Muli, awitan natin siya habang binibigay natin ang lubos na pagkakataon sa ating mga kapatid. Hallelujah. Ang chorus, sa biyaya mo, hallelujah. Amen, Lord. Habang binibigay natin sa ating puting pastor, Pastor Perdy. Hallelujah. Biyaya mo, papatuloy ako, di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mo wagas sa iyong salita. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Yamang nalalaman ko. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Hallelujah, Lord. Father, Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa napagandang opportunity, Panginoon. Amen. Sa kagandahan, Panginoon, ng panahon na pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon, para sambahin ka namin. Lord, kami maglingkod, Panginoon, sa iyo sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon. Gagamitin po ako, Panginoon, bilang pagkapala sa ating mga kapatid sa bulan ito ng kaita. Yes, Lord. Sa ilalim, Panginoon, ng pagpupulo mo. Gamit po sa Pastor Eddie, Panginoon. Sa Warrior, Panginoon, ang mga kapatid ng narito, gulayin mo. Yes, Lord. Masalita mo, Father. So, bago na ito, Lord God, Amen. Ikaw ang usap sa amin. Amen. Nawa, Lord God, ang mga bagay na aking bibitawan ay maging pagkapala sa amin. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Lord God. Sa ang dalangin, Panginoon, sa pangalan ng Kristo. Amen, Lord. Sa aklat ng Psalms, chapter 27, verse 1 hanggang 6. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Verse 2. When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. In this will I be confident. Verse 4. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Verse 5.
For in the time of trouble, He shall hide me in His Lord, pavilion. amen. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Praise Praise the Lord. Puri na natin kung ano pwede na po tayo maupo. Praise the Lord. Nais ko munang samantalahin yung pagkakataon para bagiin ang bawat isa. Narinig ko ang mga testimonya na napakalaking pagpapala ng ating Panginoon. Naisip ko rin na sana sa taging ganito din na every Sunday may testimony din pala ng bawat isa na kasi napakita na i-testify natin ang ating Panginoon. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Bumabati po ang aking mga kapatiran. Pinapabuli na ang aking napagbati sa church nito. Hallelujah. Amen. Pangalawang po naman po sa Amen. Amen. Tuloy naman yung Panginoon. Ako'y nagagalak. Amen sa inyo mga kapatid dahil sabi ng Biblia, Amen. Nandoon ang biyaya ng Diyos sa pamilya. Sa pamilya ng ating Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. At kanina ay si nanay pala galing pa ng Montalban. Pakalayo na po. Amen. Dati po kami galing sa Montalban. Hallelujah. Sa ano po, De La Costa Homes. Galing po kami ng pong nakita dati. Nag-transfer lang kami after ng Ondoy. Ayaw na po ni Miss bumalik. Nung Ondoy kami doon sa Montalban. Amen. Galing po ako doon. De La Costa. Kaya, amen po rin ang ating Panginoon. Malayo mo ng lugar. Hindi naging ganda ng lugar. Ang layo ng lugar. Amen. Amen. Ang traffic para po tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Amen, Lord. Sana dalangin ko sa umagang ito, maging blessing ako. Yes, granted, Lord. Ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Sa Book of Psalms, chapter 27, di na po ako kapakatagal. Naisilang po ito. Alam naman si Pastor Eddie, may ako mag-preach na po. Psalms chapter 27, verse 1 to 6. The Lord is my light and my salvation. Ito ba siya ba ang ating liwanag? Pagka ang Diyos ang liwanag mo, siya rin ang salvation mo, whom shall I fear? Saan ka matatakot? Amen. The Lord is my strength of my life. Dapat yes. Umaga sa buhay natin, Hallelujah. ang Diyos ang lakas ng buhay natin. Lord. Amen. Hindi ang cellphone natin ang lakas natin. Amen, Hindi ang Lord. kape sa umaga ang lakas natin. The Lord is our light. Amen. The strength of my life, whom shall be afraid? Saan ang matatakot? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. When the wicked, hallelujah, even mine enemies and foes, and my foes came upon me to eat up my flesh, then stumbled and fell. Though an host shall encamp against me, my heart shall not fear. Ang sinasabi ng Biblia, hindi lang po isa ang ating naging kalaban dito, mga kapatid, kundi encamp. Marami. Yes, that's Amen. right. Hallelujah. Nakapalibot. My heart shall not fear, sabi ni David, the war should rise against me, in this will I be confident. Amen. One thing have I desired, at sana itong desire natin sa umagang ito. Amen. One thing have I desired of the Lord, Amen. that will I seek after, Amen. that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Dapat itong desire natin, you say amen. Every day, sa buhay natin, ang desire natin dapat, hallelujah, ay mag-dwell tayo sa bahay, sa tahanan ng ating Panginoon. Hallelujah. For in the time of trouble, He shall hide me. Speak about, nakita ko mga kapatid, nagtataka ako nung una, si David mga kapatid, hallelujah, ay isinilang na warrior. Amen. He is a young fighter. Kita niyo ang tala sa Biblia. Bata pa lang, abay kaya nang pasukuin ng mga leon. Yes, Ang that's right. mga oso na gusto lumapa ng mga tupang kanyang inaalagaan. Amen. Hallelujah. He's a warrior. He's a young fighter. Hallelujah. And he is never afraid of anything. Yes, Hindi that's siya right. natatakot. Hindi siya kayang gimbalin ng mga leon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pero isa sa mga oras na ito, sabi ng Biblia, sabi niya sa ating Panginoon, Lord, hide me. Amen. Amen. Hallelujah. Lord. Sabi niya, Lord, hide me. Sabi niya sa verse 1, the Lord is my light. Saan ba ito? Sa
Sa verse 6, sa verse 5, for in the time of trouble, sabi niya, He shall hide me. Amen. Hallelujah. In the secret of His tabernacle, shall He hide me, He shall set upon a rock. Hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid, sa Biblia, hindi lang 4 na beses, 5 beses yata, na nagsabi sa David, Lord, hide me. Amen. Amen. Sabi din ni Job, Lord, hide me. Hide me. Hide me. Lagi niyang binabanggit ng katagang, hide me. Hallelujah. Hallelujah. Samantalang ito si David, a warrior, fighter siya. Actually, pinatay niya pa nga, pinaslan niya pa nga si Goliath na napakalaki. That's right. Amen. He is a warrior. Amen. Pero nung makita niya, hallelujah, sabi dito, Amen. Ito. So verse 3, though an host shall encamp against me, my heart shall not fear. The war should rest against me. In this will I be confident. Amen. Hallelujah. Siya ay confident. Siya ay hindi natatakot sa anumang kalaban. Sino man ang umarap sa kanya, hindi siya natatakot, mga kapatid. Hallelujah. Yes, Lord. Kahit pa sabi niya, kahit napapaligiran siya ng mga, hallelujah, ng mga kalaban, ng mga sundalo ng kanilang kalaban, pero hindi natatakot si David. Amen. Thank you, Lord. Amen. Pero hallelujah, sabi niya, Lord, hide me in the secret of His pavilion. Amen. Itago mo ako, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa kabila ng kanyang pagiging matapang, hallelujah, pero kailangan pala niyang i-complete sa isang secret place. Yes, Lord. Amen. Amen. Hindi nagsabi si David ng hide me, pero hindi ibig sabihin ay naduduwag si David. Amen. Amen. At totoong dahilan, hallelujah, kaya gusto niya na siya i-complete ng ating Panginoon. Dahil alam niya, kapag wala siya sa sikretong lugar, kung nandun ang ating Panginoon, hindi siya safe. That's right, Lord. Amen. Dahil alam niya, kapag wala siya sa hiding place ng ating Panginoon, hindi siya safe sa mga lobo, sa mga leon, sa mga oso, at sa mga Goliath ng buhay niya. Hallelujah, Lord. Kasi alam niya, kapag nandun siya sa hiding place ng ating Panginoon, safe siya. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Pero hindi ibig sabihin, natatakot si David Amen. sa kalaban niya. Amen. Sabi niya nga doon sa verse 1, babalikan natin, the Lord is my strength. Whom shall I fear? Hallelujah, Lord. Ibig sabihin, hindi siya takot. Personally. That's right, Amen. Lord. Hindi siya nangangamba. Hindi siya nagugulumihanan. Pero hallelujah, humingi siya ng isang pagkakataon sa ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, hide me. Praise the Lord. Praise the Amen. Lord God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi siya takot sa enemy. He's not scared. Amen. Sabi niya pa nga, kahit pa nga kampo ng mga kalaban ang sumugod sa kanila, palibutan siya. Hindi sila Hallelujah, natatakot. Lord. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. You know, kapag nandun siya sa hiding place, amen, ay safe siya. Pero pag wala siya sa hiding place, vulnerable siya sa kasalanan. Vulnerable siya sa mga kaaway na gustong sumira sa kanya. Yes, that's right. Amen. Hallelujah. And then he is asking God to hide. Gusto niyang ikubli siya sa kanyang pavilion. Amen. Hallelujah. Para yung mga gustong sumira sa kanyang ministry, especially sa mga ministers sa church, sa mga manggagawa, sa ating lahat, vulnerable tayo sa kasalanan at maraming bagay na gustong sumira sa atin. Amen. Kapag nandun tayo sa labas, nandun yung sari-saring mga tukso, nandun yung mga sari-saring mga temptation, Amen. at tayong lahat ay lantad sa mga bagay na ito. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Pero bakit nagagawa nating iwasan? Bakit nagagawa nating layuan? Bakit nagagawa nating labanan ang lahat ng bagay na ito? Because tayo ay nandun sa secret place ng ating Amen. Panginoon. Hallelujah, Lord. Ano ba, mga kapatid? Hallelujah. Sa ministry ko, sa church, amen, nararamdaman ko sa tingin ko ni Pastor Eddie. Amen. Hallelujah. Minsan may pagkakataon na parang, hallelujah, gusto namin maikubli na lang doon sa isang silid kung saan nandun ang ating Panginoon. Parang ayaw na namin lumabas. Minsan ayaw ko na lumabas eh. Amen. Lord, pwede bang makinig na lang ako sa church? Amen. Pwede bang doon lang ako sa upuan at ako'y makikinig na lang ng preaching? Ayaw ko na mag-preach, ayaw ko na mag-mission, ayaw ko na mangaral. Kasi pag nandun ako, ang daming mga bagay na gustong sumira sa akin. Hallelujah. Amen.
At hallelujah, sabi ko sa mga kapatid, ano kaya kung bumalik lang tayo doon sa isang church, dahil din sumama lang tayo sa kanila. Amen. Wala pa akong problema, wala pa akong isipin. Amen. Hindi ba ako mag-aalala sa renta namin sa church? Hallelujah. Tuloy ng ating Panginoon. Kasi kadalasan, sabi ko mga kapatid, alam nyo ba, amen, mga pagkakataon, kami mga manggagawa ng ating Panginoon. Tulog kayo, pero kami gising. Amen. Sabi nga ni Mrs., natutulog ka ba? Ano pag Sabado ng gabi, yes, Pastor Eddie, natutulog ko eh. Amen, hallelujah. At nandun ang mga pagkakataon ng kalaban, si Satanas ay umaatak sa atin. Hallelujah. At kapag ka nandun, wala tayo sa loob ng hiding place, inaabuso niya ang pagkakataon. Gusto niya tayong sirain. Say the Lord. Ang mga mananampalatayang katulad natin, gusto niya i-attack. Pasukin niya yung lugar kung saan vulnerable tayo. Kaya nga sabi ni David, Lord, ikubli mo ko sa iyong kublihan. Lord. Sa secret place. Pag sinabing secret, walang nakakaalam. Kahit si Satanas, hindi niya alam ang lugar na pinuntahan ko. Kasi nandun ka kung saan, sikreto. Ikaw lamang ang nakakaalam ng Praise the Lord. Kasi kung malalaman ko ni Satanas, hindi ito secret. Amen. Kaya tayo na ilagay ng ating Panginoon sa isang secret place kung saan ang kalaban hindi niya tayo kayang i-attack. Yes. Sabi ni Job, sa Job chapter 14, verse 1 to 3, verse 13 rather. Job chapter 14, verse 15. O that thou wouldest hide me in the grave. Ito pa lang si Job, kahit si Job, gusto niyang maikubli siya. At alam niyo ba kung saan niya gusto maikubli? Sa libingan. Amen. O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret, until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time, and remember me. Gusto ni Job, hallelujah, he wants to hide in the grave. Lord. Hallelujah. Alam ni Job, na kapag na-accomplish siya doon sa libingan, amen, dahil meron siyang revelation, may kapahayagan siya na yung death, yung grave, hallelujah, pag siya'y namatay, alam niya may resurrection. Yes. Meron siyang kapahayagan, hallelujah, na sa kabila ng death, there is a resurrection. At alam niyo ba, ang rapture, hallelujah, ay katikit at kadugtong ng tinatawag nating resurrection. Yes. Pag hindi ka, hallelujah, pag hindi ka kasama sa rapture, hindi ka magre-resurrect. That's right. Ibig sabihin yung mga nagre-resurrect lamang, hallelujah, ang kasama sa rapture. Yes. Kaya tayo, hallelujah, kailangan lang, sabi ni Job, amen, sabi niya sa kanyang panalangin, O that thou wouldest hide me in the grave. Amen. Amen, hallelujah. And that thou wouldest keep me secret. Ikubli mo ko, itago mo ko. Hallelujah. Sikreto mo lang, Panginoon. Hallelujah. Amen, Lord. Hindi siya takot sa grave. Hindi siya takot sa kamatayan. Hallelujah. Amen. Sabi niya, it just not actually the end. It's just a beginning. Yes, Lord. Alam niya, pag siya ay nandun sa ilalim ng libingan, nandoon ang resurrection. Yes. Kaya sabi ni Pablo, Lord, let me die daily. Amen. Dahil pag namatay siya sa kasalanan, alam niya, ang Diyos ang bubuhay sa kanya. Yes, Lord. Amen. Amen. Ang ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Ang tingin ni Job sa grave, hindi death ang tingin niya dito, mga kapatid. Ang tingin niya dito ay resurrection. Yes, Lord. Amen. Puri ng ating Panginoon. Amen. At may desire ni Job, Praise the he Lord. desire to hide in the grave. Hallelujah. Dahil alam niya, yung rapture ay connected sa resurrection. Yes. Amen. Yes, Lord. No resurrection, no rapture. Yes, that's right. Kailangan mag-resurrect tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Spiritually speaking, kailangan mamatay tayo sa ating kasalanan. Amen? Yes, At Lord. tayo ay mailibing, yung ating kasalanan ay mailibing para tayo ay maibuhay na muli ng ating Panginoon. Yes, Kaya Lord. kailangan tayo, di ba, ng baptism in water. Ang baptismo sa tubig ay tanda ng paglilibing ng kasalanan. Yes, Lord. Amen. Pagkatapos mong bautismo, tinubog sa tubig, hallelujah, hindi ka naman nanatiling nandun sa ilalim. Kailangan mong ibangon dahil alam ito, tanda ito na tayo ay nag-resurrect na. Yes. Kaya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Habang nandun siya sa secret place, alam naman ni Job na ang Diyos ay kayang mag-provide
ng biyaya para sa kanya. Amen. Amen. God has provided food to bring rapturing faith to His people in the last days. Hallelujah. Pero kung siya mabubuhay sa labas ng mundong ito, alam niya, amen, na yung kanyang buhay, hallelujah, ay vulnerable sa mga bagay na mayroon sa salibutan ito. Amen. Amen. Kaya mga young people, nakikita kayo mga young people dito, marami. Amen. Praise the Lord. Ilan ba ito sila, Pastor Eddie? 6, 8, 2, 4, 6, 7. Dami nila. Kaya natutuwa ko, mga kapatid, nakakita ko ng mga young people, hallelujah, kapag ganitong Sunday, nasa church sila. Amen. Amen, hallelujah. Alam nila, amen, na ang gawain ng ating Panginoon, isang secret place, isang safe place para sa kanila. Amen. Amen, hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid, ito rin ang gusto ni Job, hallelujah, na maging hiding place niya, yung secret place which is the grave. Hallelujah. At alam niyo ba, mga kapatid, hindi, sabi nga si Sister kanina, testimony niya, ay pinagaling siya ng ating Panginoon. Amen. Pinag-live siya. Alam niya, meron siyang kapahayagan na yung trabaho, hindi yun ang hiding place niya. Amen, Lord. Hindi siya doon makakasumpong ng ginawa, kundi sa ating Panginoon. Yes, Lord. Amen. Amen. Our job is not our hiding place. Amen. Our gadget is not our hiding place. Amen. Marami ngayon ang mga gumagamit ng gadgets para maging taguan ng buhay. Even nga yung mga mukha sa Facebook, di ba? Kayang itago ito eh. Ipinipilter. Amen. Nagiging hiding place. That's right. Isa nagiging hideout na rin yung mga gadgets natin. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ako ang hideout. Hindi ang church ang hideout. Ang ating Panginoon ang ating hiding place. Praise the Lord. Uli ng ating Panginoon. Sa Book of Matthew, hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi ko sa mga kapatiran, madalas kong ito pinapangaral, young people, sabi ko sa kanila, huwag kayong masyadong magbabad sa gadgets. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong gumamit ng gadgets kasi nagamit natin yan eh. Kailangan natin ng gadgets. Pero huwag kayong masyadong magbababad sa mga bagay na alam mo na hindi makatutulong sa iyong pananampalataya. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi kadalasan, yung mga gadgets, hallelujah, kadalasan nagbibigay ng doubts. Amen. Sabi ng mga pastor, malapit na ang paghunaw, malapit na ang end of the world. Pero nakikita mo yung mga mall, nagtataasan, nagagandahan, yung mga ilaw, nagkikisgapan, hallelujah, parang iniisip mo na, may end of the world ba? Parang wala. Amen. What is that? Doubt. Tinataniman tayo ng alinlangan sa puso natin. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ito yung mga nasa YouTube, hallelujah, yung about the end of the world, yung mga ginagawa ng tao para maligtas. Hallelujah. Hindi ang gadgets, hindi ang YouTube ang magbibigay sa atin ng rapturing faith. Yes, Say amen. Lord. Hindi ang mga bagay na meron tayo sa libutan ang magbibigay sa atin ng rapturing faith. Yes, Lord. Only the Word, hallelujah, ang salita ng Diyos, hallelujah, siya lamang ang pwedeng magbigay sa atin ng sapat na pananampalataya para sa pagkado na darating ating hinintay. Amen. Nakapanood nga ako one time sa internet, nakalagay doon, kailangan magbayad ng $500,000 para makakuha ka ng slot doon sa isang lugar para may pagdating ng destruction ng mundo, may lilipatan ka. Pwede ka na mag-down payment. Amen. Nalulungkot ako, sabi ko, pwede pala yun ha. Makapag-ipon na kaya. What's that? Doubt. Amen. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Yung mga bagay na ito, kadalasan, nagbibigay ng doubt sa atin. Hallelujah. But God provided the place where people can get the rapturing faith. Yes. Amen. Hallelujah, Lord. Where is that? The Word of God. Amen, Lord. So, kailangan natin mga kapatid, kailangan natin mag-focus sa salita ng ating Panginoon. Yes, Amen. that's right. Amen. Ibigay natin ang ating buong sarili, ang ating buong atensyon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yes, Lord. Nung young people ako, nakikita ko si brother, nung young people ako, amen, sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi nung ako'y binata pa, talagang yung panahon ko, binibigay ko sa ministry. Saan ako nakakarating? Tagaytay, Tarlac, sa iba-ibang lugar, kung saan kung nagpapagamit ako sa ating Panginoon. Kasi sabi ko sa mga young people, madalas kong i-advise, mga young people, hanggat wala kayong asawa, magpagamit kayo sa Panginoon. Kasi, pag may asawa ka na, amen, magpagamit ka pa rin. That's right. Ibig sabihin, yung oras mo, amen, naging limited na.
Pero hindi nahati kasi iba yung nahati. Kasi hinati mo ang oras mo sa Panginoon. Nagiging limit, nababawasan yung oras. Ibig sabihin, yung ministry mo pala, nadadagdagan, nadadagdagan. Sabi ko sa mga kapatid, hindi, pag nagkasawa ka, hindi ibig sabihin, nabawasan ng oras mo, o nabawasan ng ministry mo, nadagdagan. Amen. Hindi pala sabi, nadagdagan Lord. ang iyong ministry. Kaya sabi ko sa mga kapatiran, mag-focus lamang kayo sa mga gawain ng ating Panginoon. Amen. Huwag kayong makakalimot. Kahit sa mga Bible study, madalas kong sinasabi, lalo pag Wednesday, yung mga panahon na pagod, antok, amen. Puyat tayo sa mga trabaho, sa maghapon. Tapos pagdating ng Wednesday ng gabi, ay nagbabatid na ng Bible study. Nakikita ko si Pastor Ed, pagkatapos sila mag-church, nanonood pa ng live sa akin. Amen. Yung bang, inisip ko yung pagod ba? Amen ng mga tao, hallelujah. Pero dahil nga, gusto nilang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Gusto ng mga tao makadal ng service, ibinibigay nila yung panahon sa kabila ng sila'y pagod. Ito yung nagkakasalamat ka sa ating Panginoon. Yes, amen. Ngayong araw, nakakadali sa mga masyal. Yes, amen, Lord. Family day ngayon, Sunday. Ang ganda maggala, mamasyal, maglibang. Pero salamat sa ating Panginoon, may mga naay talagang tao sa lugar na ito para maganda ang ating gawain. Galing man sa sakit, galing man sa depression, galing man sa mga pagsubok, pero ang Diyos, dinalaga kanya para dalhin sa hiding places. Which is God. Alam niyo ba, yung mga panalangin natin, hallelujah, isinasama yan ng Diyos doon sa ating mga hiding place. Yes, Lord. Sinabi kanina, meron siyang prayer. Matagal na siyang nananalangin para sa kanyang asawa. Yes, Pero Lord. puli ng ating Panginoon, hanggang ngayon, nandun pa rin ang kanyang asawa sa sikretong lugar kung saan safe ang kanyang asawa. Kasi Amen, Lord. hiding place yan. Kasi Praise yung the prayer Lord. natin, inilalagay ng Diyos doon sa ating hiding Hallelujah, place. Lord. Amen. Puli ng ating Panginoon. Hiding place na hindi maintindihan ng iba. Yes, Lord. Hindi maunawaan ng ibang tao. Hallelujah. Bakit kaya yung mga ito, amen, imbis na mamasyal, abay nandun sa church. Hallelujah, Lord. Nagkakantahan na sila. Praise the Lord. Yun ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi sa book of Matthew, chapter 14, verse 22. Amen. And straightway, Jesus constrained his disciples to get into a ship. Ito yung panahon ng ating Panginoon Kristo. Nakasama niya mga alagad after na sila ay mangaral, nagpakain sila ng 5,000 tao sa bundok. And to go before him under the other side, while he sent the multitudes away. Amen. And when he had sent the multitude away, he went up into the mountain apart to pray. When the evening was come, he was there alone. Amen. But the ship was now in the midst of the sea, Amen. tossed with waves, for the wind was contrary. And the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is the Spirit." Amen. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, "Be of good cheer, it is I, be not afraid." Yes, Lord. Amen. Ito yung tagpo, mga kapatid, kung saan, hallelujah, nung pinalakad ng ating Panginoon yung kanyang mga alagad, David, sumakay sa bangka, nung nandun sa kalagitnaan, hallelujah, sabi ng Biblia, the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves. Amen. Binabayon ng mga alon. Amen. For the wind was contrary. Kasi malakas ang hangin at pasalubong sila dun sa lakas ng hangin. Hallelujah. Hallelujah. And then dumating ang ating Panginoon Kristo, lumalakad siya sa tubig. At nakita siya ni Pedro. Hallelujah, Lord. Sabi ni Pedro, "Panginoon, kung ikaw yan, palapitin mo ako sa iyo." Amen. Sabi ng ating Panginoon, "Sige, lumapit ka." And then lumakad si Pedro sa ibabaw ng dagat. Hallelujah. At hindi siya lumubog. Amen. But sabi niya, when he saw, nang makita niya yung boisterous wind, Amen. nandoon sa kanyang tagiliran, sa likod niya at sa kanyang harapan, Amen. bigla siyang natakot at siya nang unti-unti lumubog. Hallelujah. Amen? Nung una, hallelujah, dati naman nandun yung waves, di ba? Yes. Dati nang nandun yung hangin, dati nang nandun yung alon, pero hindi niya napansin yan kasi nakatingin siya sa ating Panginoon. Amen. Pero nung umpisa mawala ang kanyang atensyon at nakita niya yung mga bagay sa mundo, yung mga cares of this world, Amen. yung mga tukso sa paligid niya, yung mga kaaway niya, yung kapitbahay niyang matagal niya nang kinainisan,
abay nasira ang kanyang pananampalataya at yung focus niya sa ating Panginoon ay nawala. Anong nangyayari sa kanya? Unti-unti siyang naubo. Hallelujah. Amen. Yung distraction, hallelujah, na nandun sa kanyang harapan, sa kanyang tagiliran, hallelujah, na dati naman na nandun, pero hindi niya pinapansin nung nakikita ng ating Panginoon, hallelujah, hindi siya natatakot sa mga waves, sa mga hangin na malakas, sa bagyo ng buhay niya. Dahil ako, yung focus niya ay nasa ating Panginoon. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At one time, hallelujah, nung magsimula siyang lumingon, unti-unti siya lubog. Kaya wag na wag kayong lilingon. Hayaan nyo lang yung mga toss ng waves na yan. Hayaan nyo lang yung mga struggle sa buhay mo. Hayaan mo lang yung mga pagsubok na yan. Kasi nandyan lamang talaga yan. Hindi yan mawawala. Amen. Yung focus mo ng atensyon, ibigay mo sa ating Yes. Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ng ating Panginoon, be of good cheer. Huwag kang matakot. Be not afraid. Hallelujah. Amen. Bago ang ating Panginoon bumaba, amen, nanalangin siya. Amen. Pero yung mga lagad, kung sabihin ng ating Panginoon, hindi naman na sila nag-pray. Sa bawat lakad, kasamahan natin ang panalangin. Amen. That's right. Amen. Hallelujah. They are toiling and rowing contrary to the wind. At sinalubong pa nila yung malakas sa hangin. Ay may isang mahirap na kondisyon. Hallelujah. Ang salubungin ng malakas sa hangin. Kadalasan, sabi ko nga sa mga kapatid, alam niyo ba mga kapatid, pag malakas ang hangin, malakas ang dalawang ng bagyo, amen, huwag mo salubungin. Magpatianod ka lang doon. Hayaan mo lang siya. Yes, Lord. Amen. Hayaan mo lang dumaan. Kasi sa kabila ng malakas sa alon, nandun yung mga payapang dagat. Yes, Lord. At Amen. tumakan ang ating Panginoon sa ibabaw ng tubig na hindi siya lumulubog. Amen. It's not sinking. Hallelujah. Sa kabila ng troubled water, nandun ang magulong dagat, ang malakas sa alon, pero hindi nagpatinag ang ating Panginoon. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Sabi ng propeta ng ating Panginoon sa preaching ng testimony on the sea, upon the sea. The only thing that can save them, they are afraid of it. That's right. What did Jesus say? He said, "Fear not, be of good cheer, it is I." Yes, Lord. Don't be scared, it is I, be not afraid. Amen. Sabi ng ating Panginoon sa kay Pedro, huwag kayong matakot mga alagad, huwag kayong matakot. Ako ito. Alam niyo ba kinatakutan ng mga alagad ang tanging pag-asa nila na sila yung maligtas. Sabi na rito, mga kapatid sa expectation, why did you fear? Peter come walking on the water, doing fine until he seen the waves contrary, when he got scared and began to sink. Jesus come, pick him up, dinampot siya ng ating Panginoon, at ang sabi ng ating Panginoon, why did you fear? O ye of little faith. Kayo na mayroong maliit na pananampalataya. Fear. You're scared to whom it won't happen. Don't have one bit of fear. Move forward. God said so. That's it. Huwag kayong matakot. Move forward lang. Yes. Huwag niyong lingunin ang lahat ng bagay sa inyong paligid. Right. Exactly, Lord. Move forward. That's it. And you can do that until you have love, perfect love, cast out all fear. Yes. Amen. Pag mahal mo ang ministry, mahal mo ang gawain ng ating Panginoon. Amen. Kaya niyang itaboy ang lahat ng takot mo. Hindi ka matatakot sa anumang bagay. Kasi meron kang sapat na pananampalataya at pag-ibig sa ministry. At pag-ibig sa gawain, pag-ibig sa ating Panginoon. Babaliwalain mo ang lahat ng bagay. Amen, Lord. Hallelujah. Sakit man yan. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sabi ko nga kay tatay nung nakaraan, alam ni Pastor Eddie na hospital ko si tatay. Amen. At almost 2 weeks siya doon. Sabi ng doktor, sir, kailangan natin tubuhan si tatay mo. Sabi ko, kasi alam ko pag tinubuhan, last source na yun eh. Hindi na pinaka-last source ng hospital pag tinubuhan na. Sabi ko, hindi
hindi po kami papayag na matubuhan po siya kasi tingin ko, ayaw din po kasi ng tatay ko na matubuhan siya. Kasi pag tinubuhan daw siya, hindi siya papayag. Sabi ko, nanalangin kami sa Panginoon sa ospital. Sabi ko, sige tayo, hindi natin mapatubuhan. Muli ng ating Panginoon. Amen. Amen. At naging okay na po siya. Yes, Siya Lord. sa bahay. Amen. Sa mga church na nagpapagaling. Amen, At Lord. ang patuloy namin dalangin, hallelujah, ay yung kalakasan, yung patuloy na ginahawa ng katawan, Yes, Lord. Amen. ay may panumbalik ng ating Praise the Lord. Amen. Sabi ko, mag-focus ka lang tayo sa ministry, sa gawain ng ating Panginoon. Amen, Lord. Don't be scared. Sabi ng propeta, don't be scared. Amen. Kasi pag natakot ka and begin to sing, para maging si Pedro, nung siya'y matakot, nagsimula siyang lumubog. Amen. Yes, Lord. That's right. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang ating Panginoon. Amen. Yes, Lord. Sabi niya, mga kapatid, and you can do it until you have love. Perfect love casts out all fear. If I want to contribute anything to my success in the ministry amongst the people, sabi niya, I admit, I had to butcher up meetings because I just couldn't set it and routine like ministries do. Sabi niya, mga kapatid, kung gagawin niya yung pag-ibig kahit sa ministry, pinetestify niya rito, yung ministry niya, magagawa niya ang lahat ng bagay kasi kaya itaboy ng pag-ibig ang takot. Amen. Kaya yung ministry niya, nagagawin pala niya dahil dun sa pag-ibig na meron siya. Galing sa Amen, Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. At itong si Pedro, mga kapatid, lumakad ng ating Panginoon sa dagat, sa kabila ng malakas na hangin, pero hindi siya nagturubod. Amen. At si Pedro walked the same sea, lumakad siya sa kaparehas ng dagat, pero nagsing siya. Amen. Lord. Amen. Sa book of Mark, chapter 4, verse 36 hanggang 40. Sa pang-istorya ito ng ating Panginoon. Sabi niya, mga kapatid, and when they had sent away the multitude, they took him as he was in the ship. Madalas yung tagpo na ito, mga kapatid, kadalasan sa bangka. Amen. And there was also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Lumakad sila, sumakay sila sa bangka. Amen. Kasama ang kanyang mga alagad. At nandun din yung multitude of people. At nandun sila, sumakay sila sa isang bangka. Hallelujah. At meron din mga kasama sila doon, sumakay sa isang bangka. Amen. Amen. Kasi ang bangka po, mga kapatid, kadalasan ay ginagamit ito bilang sakayan. Dulanan po ito ng mga tao para mag-travel. Taon nyo ba, mga kapatid, ang ating Panginoon, kasama niya ang kanyang mga alagad. Lumulan siya sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Amen. At kasama niyang lumulan doon sa ibang bangka, yung mga multitude of people na gustong sumunod. At alam niyo, pagdating ng great storm, the great storm of wind, and the waves beat into the ship, so it was now full. Nakita natin, mga kapatid, na wala bigla yung isang bangka. Hindi na binanggit ng scripture ang tungkol sa kasama nilang bangka na kasama nilang naglayad. Amen. Anong lang ang binabanggit ng scripture? Yung bangka ko saan nakasakay, ang disipulo, at saka ang ating Panginoon. Amen. Ibig sabihin, may mga bangka, hallelujah, sa panahon natin, amen, nasa una ay kasama ng ating Panginoon sa ministry. Pero pagdating sa malakas na hangin at bagyo, nawawala na sila. May mga mananampalataya, hallelujah, na kapag masaya ang gawain, may magandang gawain, may mga kantahan, may awitan, amen, may mga kasiyahan, ay nandun sila, pero pagdating ng mga peak of storms, mga raging winds, hallelujah, bigla na lamang silang nawawala. Yes, Lord. Amen. Pagdating ng problema sa buhay, bigla na lang tumatalikod. Amen. Ang sabi ng Biblia, nang dumating yung great storm of wind, and the waves beat into the ship, hallelujah, hindi na nabanggit yung isang bangka na kasama ng ating Panginoon. Lord. Amen. Sino lang natira? Yung bangka kung saan nandoon ang kanyang mga alagad, kasama ng ating Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Walang ibang bangkang matitira sa mundong ito, kundi ang bangkang sinasakay natin, kasama ng ating Panginoon. Lord. Hallelujah. Pali ng ating Panginoon. And he was in the hinder part of the ship. Akalain yung sa kabila ng malakas na bagyo, natutulog ang ating Panginoon. Malakas ang hangin, malakas ang bagyo, pero tulog siya, at ang sabi, asleep on a pillow.
Natutulog pa siya sa isang malambot na ulan. Hallelujah, Lord. Amen. Saan ka naman nakakita ng napakalakas na bagyo? Binabato at dinutulog yung bangka. Abay talagang matutulog pa sa gitna ng barko, sa gitna ng dagat na kalakasan ng bagyo. Hallelujah, Lord. Amen. Baka kung ako kasama nung panahon, baka mapato ko yung kasama ko. Tulog ka, tulog dyan, gumising ka. Pero alam niyo ba, mga kapatid, ang ating Panginoon, He is in the hinder part of the ship. Pag sinabi daw hinder part, nasa gitna ng bangka. May isang lugar doon sa bangka, hallelujah, kung saan nandun siya natutulog at nakaunan pa. Ang sarap ng tulog. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At dali-dali yung mga alagad na ginising, Master, sabi niya, carest thou not that we perish? Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba nag-aalala na kami ay malulunod, na tayo malulunod? Hallelujah, Lord. Ginising nila ang ating Panginoon, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Hallelujah. Nakita ko mga kapatid, hallelujah. Sa kabila ng malakas na bagyo, kaya palang matulog ng isang klase ng tao may sapat na pananampalataya. Yes, Lord. Sa kabila ng malakas na unos Amen. at na hangin, meron pala na isa na kayang matulog at nang mahimbing sa lugar na yun. Hallelujah, Lord. Amen. Amen, hallelujah. Puri ng ating Panginoon. Praise Alam mo the ba? Lord. Hallelujah, yung mga alagad, hindi ito nakita ng mga alagad. Hallelujah, Lord. Hindi nila nakita, hallelujah, na pwede na pa nila nang gawin yun. Hallelujah, Lord. Kung sila lamang sana, hallelujah, ay pumunta doon sa lugar kung saan nandun ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. At nahiga din at natulog doon. Hallelujah, Baka hindi Lord. nila mapansin ang lakas ng bagyo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kung nakita lamang sana nila na pwede pala na gawin nila ang bagay na yun, na sila ay mahiga, hallelujah, kumuha ng unan at patulog, pwede pala nilang gawin. Hallelujah, Pero Lord. hindi na naisip ang bagay na yun. You say amen. Amen. Natakot sila at ginising nila yung master. Amen. Hallelujah, Lord. Nalimutan nila na ang kasama nila is the master of the wind. Yes. Hallelujah, Lord. Nakalimutan nila na ang kasama nila is the master of the storm. Hallelujah, Lord. Hindi na naalala ang kasama nila ay ang Diyos na makapangyarihan sa Yes, lahat. Lord. Hallelujah. Samantalang kakatapos lang nila sa revival, di ba? Yes. Nagpakain sila ng 5,000. Nagpalaay sila ng legions dun sa Gadara. Yes, Lord. Sa island, nakalimutan nila ang bagay na yun, mga kapatid. At ginising nila, Panginoon, hindi ka ba nababagapag mamamatay tayo dito? Amen. Alam ng ating Panginoon kung ano ang meron siya. Amen. Alam ng ating Panginoon kung sino siya. Dapat alam din natin kung Yes. sino siya. Ito, kung alam mo kung anong posisyon mo sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Alam mo kung sino ka, yung dominion na nasa iyo. Praise Kaya the mo Lord. kapagtan ang lahat ng bagay. Why should I fear? Sabi ni David. Bakit ako matatakot? Kahit may ikaw, mga enemy, nandun sila kapaligid sa atin, matatakot, sabi ni David. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Hindi ito nakita ng mga alagad. Hallelujah. Amen. Kung sana lamang sila ay pumunta doon sa gitna ng bangka, natulog din. Yes, Lord. Baka hindi nila makita yung alon. Nag-focus sila. Amen. Sa ating Panginoon. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Pero natakot sila na makita nila malakas ang hangin, malakas ang bagyo, at hinahampas ang bangka, at napupuno ng tubig. Hallelujah. Natakot sila. At ang sabi nila, Master, carest not thou we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? Bakit kayo natatakot? Sabi nga ni David, sa kanino ako matatakot? Kung ako'y nasa kanyang secret place. Yes, Lord. Amen. Kanino ako mangangamba? Kung ako'y nasa secret place ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabi ng ating Panginoon, He said unto them, Why are ye so fearful? How is that ye have no faith? Yes, Lord. Amen. Wala nga kahit maliit na pananampalataya eh. Amen. Diba naalala nyo, sabi ng preaching ni Pastor Tim na nakaraan, hindi naman nangangailangan ng malaking pananampalataya. Maliit lang sa part na yun. Yes. Kung meron kang maliit na pananampalataya kasi liit ng butil ng mustasa. Amen. Yes, Abay, Lord. pag sinabi mo sa bundok-bundok, umalis ka dyan, aalis yan. Yes. Hindi naman kailangan, dito nagre-require ng big faith, maliit lang, pwede na. Yes. Ibig sabihin, pag meron kang faith na kasi liit ng butil ng mustasa, kahit yung bagyo, kaya mo patigilin. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Si Jonas, mga kapatid, eto, sa bangka din ito, when he was in the ship, hallelujah, nagkaroon ng malakas na alon, ng bagyo, amen, at lulubog yung bangka na sinasakyan ni Jonas. Amen. Anong dahilan? Kasi si Jonas ay isang backsliding. Backslider po siya. Tumalikod siya, sabi ng Biblia, siya ay tumakbo, siya ay lumayo mula sa presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord. Amen. Anong dahilan ng paglubog ng bangka? Because there is a backsliding minister. Amen. There is a backsliding Christian. Amen. May isang tumalikod sa ating Panginoon. At alam niyo ba, ang Diyos, kadalasan gumagawa siya ng paraan doon sa mga taong gustong tumalikod, abay, binabalik niya ito sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Ayaw niya ng kanyang mga anak ay malayo sa Kanya. Yes, that's right, Lord. Amen. Ayaw niya yung mga tupa na naliligaw ay mapalayo at para makain ng loob. Alam niyo ba, mga kapatid, one time, nabasa ko ang quotation ng propeta tungkol sa mga sheep. Paano bang ginagawa ng shepherd doon sa mga sheep niya na gusto na layas ng layas at alis ng alis? Ang ginagawa daw ng shepherd ay binabalian niya ng paa, ng gulugot sa paa, ng buto sa paa. Ang purpose pala ng shepherd ay para hindi na umalis yung sheep. Yes, Lord. Amen. Para hindi na lumayas kasi may mga kulit daw na sheep eh. May pagkasa daw yung mga ganyang tupa, yung makulit, alis ng alis. Kahit bantayan ng pastor, abay, ng pastor niya, abay, layas. Punta ng punta kung saan. Ang ginagawa daw ng shepherd, abay, binabalian niya ng paa para hindi na makalis yung tupa. Kadalasan ang Panginoon, ganyan ang ginagawa. Amen. Minsan, binibigyan tayo ng isang bagay, amen, para hindi tayo malayo sa Kanya. Amen. At kapag tayo nabalian ng paa, para hindi tayo makalaya sa gusto nating puntahan, yan ang pagkakataon ng ating Panginoon para kargahin na tayo sa Kanyang Amen. Hindi dahil gusto niya tayong parusahan, gusto niya lamang tayong kargahin para hindi na tayo umalis sa Kanya. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Indo-Egyptians, ito, another sea. Yung Egyptians, hallelujah, nung hinahabol ang bayan ng Israel, amen, ay inilubog ng Diyos sa ilalim ng Red Sea. Amen. Red Sea, basta no? Yes. Sa Red Sea. Hallelujah. Amen. Yung Egyptians' memory, sabi ng prophet, was already sink under the Red Sea. And though memory natin sa mga Egyptians, yung memory ng bayan ng Israel sa mga Egyptians, ay natabunan ng dagat. Hallelujah, Lord. Hallelujah. The same as your sins were cast under the sea of forgetfulness. Yes. Parehas din daw yan. Kung paano yung Egyptians ay tinabunan ng dagat, ang ating mga kasalanan din daw ay tinatabunan ng dagat. Yes. At itinatapon mo sa sea of forgetfulness. Hallelujah, Lord. Pag sinabing Amen. sea of forgetfulness, ito isang klase ng dagat na hindi mo na maaalala yung mga kasalanan mo dati. Yes, Lord. Amen. At si Satanas, dandan siya, isa siya sa mahuhusay na mamimingwit. May dala siyang isang bingwit, at binibingwit siya yun, nandun siya doon sa sea, nakalagay doon sa tubig kasi, no fishing zone. Pero ang ginagawa ng Satanas, nandun siya, at namimingwit siya. Anong binibingwit siya? Binibingwit niya yung dati mong kasalanan, at ipinapaalala sa'yo. Hallelujah, Lord. Amen. Nandun siya sa sea of forgetfulness. Pero puli ng ating Panginoon, dahil alam natin, forgetfulness ito, sabi ng Biblia, pag naitapon na ng Diyos sa dagat ng pagkalimot, ang sabi ng Biblia, that God remember no more. Amen. That's right, Lord. Amen. Kaya lang, may mga tao, hallelujah, na naililing na nga yung kasalanan, abay gusto pang hukayin, Lord. binubuhay pa, Hallelujah. bumabalik pa doon sa dating buhay nila. Hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 2 at chapter 8 verse 2, sabi niya, ang Biblia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of the liberty, of their liberty. Amen. Yun daw, great trial of affliction, kalupaan. How that in great, sa Tagalog na siya, sabi naman Tagalog niya. Para makita natin.
Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 2 hanggang 3. Ayan. Kung paano sa maraming pagsubok, ilang pagsubok? Isa lang ba? Marami. Ibig sabihin, maraming pagsubok. Kung paano sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan, ng kanilang balagi sa karukaan ay sumasagana saan? Sa kayamanan ng kagandahang loob. Pag daw merong maraming pagsubok, sabi nga sa brother, nagtestify siya, nagkapasalamat siya sa saganang pagsubok na meron siya. At sabi ng Biblia, kung paano daw sa maraming pagsubok, kaya pag marami tayong pagsubok, marami tayong biyaya. Sa ganas. Marami pagsubok ang kasaganaan. Ibig sabihin, sa kabila ng maraming pagsubok, nandun ang kasaganaan ng katuwaan. At nagkalang malapis sa karukaan, sumasaganaan. Kaya lang gumawa ng mga bagay, hallelujah, sa kabila ng matinding pagsubok sa buhay nila. Kaya pa rin nila magpasalamat ng Diyos sa kabila ng kapigatiang meron sila. Hindi ng ating Panginoon. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit sa kanilang kaya, ay nagsisiabuli sila sa kanilang sarili. Ibig sabihin, sa kalooban nila, yung sarili nilang kaya nila ibigay sa ating Panginoon sa kabila ng sila. Hindi man tayo makapagbigay financially, pero kung kaya natin ibigay ang buhay natin sa kabila ng pagsubok, kaya natin ipatulong ang sarili natin sa kabila ng pagsubok sa buhay natin, yun ay pwede natin ibigay sa ating Panginoon. Nang may saya, katuwaan, sabi ng Biblia. Yes, Lord. Amen. Ang ating Panginoon. Tandaan nyo, hindi naman lahat ng panahon ay bagyo. Yes. Amen. There always a calm after the storm. Hallelujah. Pag bukas pangit ang buhay, kinabukasan, pangit, pag mo ka tumigil, baka sa susunod na araw, nandun magaling. Mga kapatid, alam niyo ba, nung nasa Montalban kami, ang ganda na ng buhay namin doon ni Jesus, tahimik kami doon. Wala kaming inaalala masyad, may sarili kaming bahay. Amen. Pero ang Diyos, dumating ang panahon, nagsara siya ng pintuan sa amin doon. Kasi, nalubog yung bahay namin. Amen. Sabi ko, then bumalik kami ng Taguig. At yun pala, mayroon palang tulok sa panibagong ministry ng ating Panginoon. Amen. Kasi naalala ko sa Montalban, doon kami ng pamilya ko, nilisipay ko. Wala kaming maatin na church kasi wala pang message church nung panahon na yun doon. 2009. Wala akong makita ng church. Umatin kami ng church sa Church of Christ. Dati namin church kasi doon eh. Church of Christ. Nagsishare man ako ng word, pero hindi ako kontento kasi hindi naman ganun ka-open ang Church of Christ pagdating sa message. Ano po? At tinahadlangan nila. Dinayo pa kanila ako sa bahay at tapos dinidebate nila. At nagigrip ako, Panginoon, ilang taon kami doon ni Macy's, wala kami nung atin na ng church. At ang desire ko na magkaroon kami ng pupunta ng simbahan. Amen. Pero ang Diyos gumawa ng paraan. Mabigat man yung paraan na binigay dyan. Pagsubok man, sabi ko sa kay Mrs., nawala man ang lahat. Nagsimula tayo ng bago, nasira yung atang natin bago, gamit, nasira yung mga pinundar namin kasangkapan. Lahat nang inawala. Pero sabi ko, sa kabila ng ito, meron palang binuksan ng Diyos na panibagong pinto. Kaya sabi ko, wala kang titigil. Hallelujah! May magsalaman ng pinto. Hallelujah, Lord! Sa ating daanan, pero may bubuksan ng ating Hallelujah! Puri ng ating Amen, Lord. There always sunshine after the rain. Amen. Amen. Puri ng ating Panginoon. Sabi ko, mga kapatid, alam nyo ba, isa sa testify ko sa kanila, kaya pala, nagiging matibay ang isang pundasyon ng isang tahanan, kagaya nito, itong poste ng bahay na ito. Kaya siya naging matibay, kasi ginamitan siya ng mga bagay na para maging matibay, kagaya ng hollow block, ng semento, ng graba, ng tubig, ng bakal. Lord. Ibig sabihin, kung puro semento ang gamitin mo dyan, hindi tatayo ng ganyan. Kung puro buhangin lang, hindi na tatayo. Kadalasan sabi ko, kaya pala kailangan mayroong mga graba sa buhay natin. Amen. At mayroong buhangin sa buhay mo. May semento sa buhay mo. Amen. Para maging matibay tayo sa lahat ng pagkakataon. Yes. Ang isang matibay ang pundasyon, kailangan paghaluhaluin ng lahat ng bagay Hallelujah, sa buhay mo. Lord. Sabi ng Biblia, all things work together for good. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
Ang isang farmers daw, kapag gusto nilang maraming ani, alam niyo ba, pag gusto nila maraming ani at maganda ang kanilang aanihin sa bukid, ang ginagawa doon ng farmers, hindi sila nagpapabaya. Hindi siya nanonood lang na tumubo yung binhi. Yes, Lord. Pagkatapos silang magsaboy ng binhi, maglinis ng bukid at magsaboy ng binhi, amen. Binabantayan nila yun, yung mga insekto, yung mga kuhol, amen, yung mga gustong sumira sa palayan, sa bukid, sa kanilang tanim, sa mga uod, Yes, Lord. sa Amen. kanilang pananim, binabantayan nila ito. Mula sa pagtatanim hanggang sa kanilang pag-ani. At alam niyo ba, ganyan ang ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah, Lord Amen. Jesus. Mabigat man ang mga bagay na dumating sa buhay natin, pero ang Diyos nakabantay sa atin lagi. Amen, Lord. Yes, Lord. Amen. Ilalalayan niya tayo sa lahat ng pagkakataon. Amen. Iniingatan niya tayo sa bawat sandali ng ating buhay. Amen, Lord. Hallelujah. Amen. Sabi niya rito sa Victory Day, Praise the Lord. amen. That's what starts the trouble. That's where trouble begins. That's where the broken vows, there's where broken fellowship separates. Amen. That's the thing that breaks up homes. That's the thing that starts the wheel moving towards. Then sabi niya rito, ang nangyayari daw, kapag dumarating ang troubles, at kapag sa pagdating ng troubles at hindi ka nagtiwala sa ating Panginoon, diyan nagsisimula yung separation. There's where the broken fellowship separates. Pagdating ng mga troubles at hindi mo nakayanan yung pagsubok, amen, diyan nagsisimula yung pagkasira ng fellowship. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Sa book of James, bago yun, basahin ko pa isa, sabi niya rito. So you get out of focus. So see, there you get out of focus. That causes hard feelings, greed, and so forth instead of focusing ourselves back with the Word. Pag daw nawala tayo sa focus, diyan na pumapasok yung iba't ibang klase ng feelings. Yes, Lord. Amen. Instead of focusing ourselves back with the Word, we focus ourselves out. Amen. Amen. Sa book of James chapter 5 verse 8. Malapit na po matapos yun. Scripture na. James chapter 5 verse 8. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Yes. Amen. Lord. Be ye also patient, maging mapagtiis daw tayo. Yes. Hallelujah. Mapagtimpi, mapagtiis, mapagpasensya, establish your hearts for the coming of the Lord. Ibig sabihin, kailangan mo daw na establish ang puso mo saan? Sa pagdating ng ating Hallelujah, Panginoon. Lord. Amen. Hanggat hindi establish ang puso mo, hindi dadating sa iyo ang ating Panginoon. Amen. But be ye patient. Amen, Lord. Hallelujah. Hebrews chapter 13 verse 9. Be not carried about with the diverse and strange doctrines, for it is good thing that the heart be established. Sinabi naman yung puso, napakalaga po ng puso natin established. The heart be established with grace, not with myths, Amen. which have not profited them that have been occupied therein. Sabi yung puso natin kailangan talaga ma-establish. Amen. Lord. Amen. Yung ating pananampalataya sa Diyos, kailangan ma-establish. In 2 Thessalonians chapter 2, verse 17. Comfort your hearts and establish you in every good word and works. I-comfort nyo daw ang puso nyo and establish you in every good word. Pag-comfort ng puso mo, amen, maging establish din ang iyong buhay. Amen. Kasi yung puso mo comfort eh. Sino ko comfort ang ating Panginoon? Amen. Kung ang Panginoon sa puso mo, comfort ka, hallelujah, ma-establish ang buhay mo. Yes. Establish you in every good word and works. Amen. Sabi niya, sa preaching niyang, stand still. That's the reason God can get them still. Ito daw ang dahilan kung paano tayo nakakapanatili. When God wants to do anything, He wants you to keep still. Stand still, believe His promise. Yes. Amen. Amen. Manatili lang tayo at maniwala sa pangako ng ating Hallelujah, Lord. Amen. Stay right with it. Yes. Stay right with it. Yes. Yes, Lord. Don't be careful
nating stand still and watch Him. Yes, Lord. Amen. Huwag daw tayong madala ng mga bagay sa paligid natin. Hallelujah. Manood tayo, mag-stay lang tayo, stand still, and believe His promise. Yes. What a wonderful thing, sabi niya. Hallelujah, Lord. Another one, last quotation. Sabi ng Biblia, sabi ng propeta sa preaching niyang The End Time Evangelism, Jesus counts character, not members. Yes. Amen. I believe, hallelujah, sa laki ng kainta na ito, nakita ng Diyos ang mga tao may character na kagaya niya. Amen. Kasi ang Diyos hindi nagbibilang ng miyembro. Amen. That's right. Nagbibilang siya ng character. Yes, Lord. Sabi ng propeta, the beauty of the church is in the characters of the leaders. Yes, Kapag Lord. tama ang character mo, amen, nandun ang kagandahan ng iglesia. Yes. Pero kahit gano'ng kaganda ang church, gano'ng kalaki ang simbahan, at ang mga character ng believer hindi maganda, wala din yun. Yes. Kasi ang Diyos nakatingin siya hindi sa members, sa dami ng members, kundi saan? Sa character ng bawat believer. Yes. Kung marami nga tayo sa church, at hindi naman nakabigay ang ating puso sa ating Panginoon, abay para lamang tayong, sabi sa science, matter. Matter is anything that occupies space. Nagdadagdag lamang tayo ng espasyo. Nagpaparami tayo ng bangko. Pero kung tapat ang bawat isa natin sa loob ng church, hallelujah. Sabi niya, the beauty of the church, it is in the character of the believer. Sabi niya, Jesus counts character, not members. No. He counts character. God always tried to get one man in His hand. That's always He needs. That's all He needs. Is one man, and He'll do this work through the years. Sabi niya, kahit isa lang. Basta tama. Basta totoo sa ating Panginoon. Amen. Naalala niyo ba, maraming tao sa panahon ni Noah, pero walo lamang sila na nakasakay sa bangka. Amen. Sila lamang. Kahit yung mga kamag-anak nilang iba, hindi naligtas. Kasi sila lamang talaga aming magandang character doon sa loob ng arko. Amen? Amen. At ang Diyos, hallelujah, dahil doon sa character na ito, yung tamang pagsunod sa ating Panginoon, naligtas sila. Amen. Sa bagang ito, mga kapatid, isa lang ang ating panangalan. Mag-focus tayo sa ating Panginoon. Yes, Lord. Yes. Huwag ililim ating mga mata sa paligid. Hayaan nating dumaan ang mga pagsubok sa buhay natin. Yes. Hayaan natin lumampas ng mga bagay. Kasi ang Diyos, nandun siya kasama mo. Yes, Lord. Ikukumplikan niya sa kanyang pavilion. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Kung saan sa pavilion, hallelujah, nandun ka, kasama mo ang iyong mga kapatid. Lord. Kung sino ang kalabit mo, kasama mo rin yan doon sa loob ng pavilion. Kasi Yes, nandun ang Lord. secret place ng ating Panginoon. Amen, Lord. Amen ang ating Panginoon. Sa umagang ito, salamat po sa Yes, magandang Lord. pagkakataon, panahon. Pinagpapag sa atin. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Aking dalangin ay patuloy na pagpapala sa iglesia, sa gawain ito sa Amen, church. Lord Sa Jesus. Eddie. At sana hindi ito muli. Amen, Lord. Hallelujah. Kayo natin yung mukot, nanalangin. Ilang Diyos sa mamahirin sa lahat, Panginoon, salamat po sa biyaya, Lord God, sa pagpapala. Amen. Yung pinagkaloob sa aming lahat, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord God. Yes, Lord Amen. Jesus. Sa kasimplihan, Panginoon, ang gawain sa lugar na ito, sa kanila. Amen, Lord Jesus. Ang aming dalangin, Panginoon, patuloy mo pagpalain ang iglesyang ito. Amen, Lord God. Palakasin sila sa mga pagsubok ng buhay. Amen, hallelujah. Tulungan mo ang Pastor Eddie, Panginoon, para gampanan, Panginoon, ang ministry sa lugar na ito, Lord. Gamitin mo siya, Panginoon, bilang daluyan ng iyong gawain, ministry mo, Lord Panginoon. Jesus. At Lord God, tawagin mo pa, Panginoon, ang mga tao. Kailangan mong tawagin sa lugar na ito, Lord God. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon, sa gitna. Amen, ng lugar na ito, sa gitna ng syudad, Panginoon, sa gitna ng bayan na ito, Panginoon, hallelujah. Maraming tao ang narito, Lord God, pero Ama, salamat sa iyo. May mga tinalaga kang tao, Panginoon, para sa iyong gawain sa lugar na ito, Lord God. Palain mong iglesyang ito, Panginoon, ang mga tao sa silong ng gawain ito, sa ilalim ng ministry, mga kapatid Pastor Eddie, Lord God, pagpalain mo sila, Lord God, ang pagdalangin nila sa kanilang pamilya, sa mga karamdaman, Panginoon, sa trabaho, sa pamilya, Panginoon, personally, amen, i-bless mo, Panginoon, i-extend mo, Panginoon, ang iyong kamay sa mga taong ito, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, sa iyong gawain. Salamat sa Lord God, sa umagang ito, pagpalain mo, Panginoon, ang buhay Pastor Eddie, sama ng kanyang pamilya, kanyang mga anak, Panginoon,
Bless mo sila sa gawain, lagi Panginoon, kasama ng mga kapatiran sa gawain. Masalamat namin Panginoon sa iyo, sa pangalan pa ng Kristo. Amen. Lord Jesus. So, ready? Amen, Lord. Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mabiyayang sandali na ibinigay sa atin. Hallelujah. Tunay na sa puso ko ay napakahirap na mag-imbita sa mga lingkod ng Panginoon kasi alam ko na meron silang mga pinangangalagaan tuwing araw ng linggo. Ngunit alam ko na ang Diyos din ay nagbigay sa atin ng pagkakataon. Hallelujah. Na isang munting lingkod ay kanyang dalhin sa atin sa ating harapan. Muli, upang magdala ng pagpapala na galing sa Diyos, mga kapatid. Tunay nga na ang ating buhay ay hindi basta ito inilagay ng Diyos sa isang dako na kung saan ay wala doon ng Diyos, mga kapatid. Nagpapasalamat tayo na ang ating buhay ay tinago ng Diyos kay Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Maaari tayong ilagay ng Diyos kung saan, hallelujah, na kanyang naisin, pero ang pinakamabuting dako na alam ng Diyos ay sa kanyang anak, mga kapatid. Tanging sa ating Panginoong Yesus lamang, nakatitiyak ang Diyos na palaging iingatan niya ang ating mga buhay, mga kapatid. Yung ating mga pananampalataya na ang Diyos ay muling kakatagpo, mga kapatid. Bagamat maliit lang tayo sa dako na ito, ay pinaunlakan tayo ng ating mahal na pastor, Hallelujah, Pastor Ferdy, kanyang may bahay, Sister Violet, at ang munting bata na Sister Esther, na nakita natin na bunti pa lang ay ginagamit na ng Panginoon, mga kapatid. Dalangin natin na ang kanyang ministry, hindi po maliit yung ministry ng ating mahal na kapatid, Pastor Ferdy, kasi naglalaan po sila ng mahabang oras, nagta-travel patungo ng Quezon, hallelujah, upang ibahagi ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya dalangin natin na patuloy pa silang gamitin ng Panginoon, hallelujah, yung buong buhay nila, nilagak na nila sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, yung kanilang kabuhayan, hallelujah, ay sinusuporta nila sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Kaya dalangin natin na patuloy pang pag-ibayuin ng Diyos yung ministry na ibinigay niya sa ating puting pastor. Hallelujah, puting kapatid, Pastor Ferdy, mga kapatid sa kanyang buong tahanan. Napakasarap na makita ng buong iglesia, ang buong pamilya na ito ay naglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya dalangin natin na patuloy pa silang magamit ng ating Panginoon. Hallelujah. Nagpapasalamat din ako sa bawat isa. Alam ko na napakabuti ng Diyos. Dinalan niya tayo sa umagang ito. Hallelujah, upang magsama-sama, upang itaas sa pangalan ng Panginoon. Marami ako naimbitahan, pero alam ko na ang Diyos ay magbibigay daan para sa mga susunod na panahon. Marahil ito ang unang pagkakataon na nakita natin yung ating mahal na pastor, Pastor Ferdy. Alam ko na marami pang mga pagkakataon, hallelujah, na kung saan ay dadalhin sila ng Panginoon sa dako na ito, mga kapatid. Kaya patuloy na po natin sila ipanalangin. Hallelujah. Muli, palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah sa ating mga MC, Brother Joshua. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Tayo may pinagpala sa umaga na ito, hallelujah. Pwede tayo pinagpala ng ating Panginoon, ng kanyang mga salita, hallelujah. Namin tinanggap natin ang mga pagpapalang ito ng buong puso, hallelujah. Amen. Tayo magstayo. Amen. Ulitin natin ang arise, O Lord. Yes, Lord, amen. Hallelujah, Lord Jesus. God will love.
Lord Jesus. Comes against me on every side. I would have no fear, for you sustain me with your right hand. Now arise, O Lord, deliver me from my foes. Shoot down your enemies. In days of long ago, now arise, O Lord, deliver me from the dead. You have become my glory, the lifter of my head. You have become my glory, you're the lifter of my head. Hallelujah. Oh, deliver me, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya naman tayo magtungo sa ating mga tithes and offerings sa pagbibigay ng kaloob. Hallelujah. Awitin natin ang We Are an Offering. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sa pagtatapos ng gawain ito, tayo pakinggan namin. Lord, amen. Lord, muli, ipapasalamat kami sa umagang ito na binigay mo sa amin. Ipapasalamat sa mga pagpapala at bigayang binibigay mo sa amin. Nataas namin ang iyong pangalan sa oras na Lord, ito. amen. Wala sa iyong mga papuri na inalay namin sa iyo. Kasi sa mga salita na binigay mo sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ipapasalamat sa mga pagpapalang salita na binigay mo sa amin sa oras na Amen, ito. Lord Jesus. Muli ring payaman sa iyong mga kaluluwa, sa iyong mga puso. Yes, Ipapasalamat Lord. sa mga Amen. salitang ito. Kaya pasalamat sa iyong mga pagkapalan. Sinamahan mo kami sa oras na ito, sa daong ito. Yes, Lord. Pinalundang mo ang iyong presensya. Binigyan mo ng kagalakan ng iyong mga puso. Bawat isa sa oras na ito. Pinagpala mo kami. Pinagpala mo ang bawat Yes, isa. Lord, amen. Papasalamat sa mga bagay na ito. Amen. May pagpalain mo kami habang daladala ang iyong mga salita. Amen, Lord. Daladala ang iyong kalooban sa araw-araw sa iyong mga buhay. May pagpalain mo ang bawat isa na nakinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa na nagpuri sa iyo sa oras na ito. Ngayon, bigyan mo ng kagalingan ng bawat isa na nangangailangan ng kagalingan mula sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Binabalik natin ang mga papuling ito sa ating Panginoon. Amen, Lord. Tapos ang mga we're dismissed in Jesus Christ.